Okay bang magpalagay ng engine undercover? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, yun, related to sa engine undercover. Actually, na-receive ko lang tong question na to at humihingi siya sa atin ng opinion with regards dito sa engine undercover. At kung okay daw bang magpa-setup niyan o magpa-install. Okay, para sa akin mas marami siyang disadvantage than advantage kung yung sasakyan ninyo ay gagamitin nyo lang naman sa city driving. O sabihin na natin dun sa regular lang naman na mga kalsada. Mas marami siyang disadvantage. Kasi ito ang idea kasi niyang engine undercover na iniisip ng marami kaya gusto nilang magpa-setup, yung iba gusto nila hindi madumihan daw yung makina, yung iba naman para hindi mapasok ng dumi, yan, or hindi, meron pa nga hindi mabasa daw yung ilalim. Okay, pero ito actually yung engine undercover, ideal lang yan sa mga sasakyan na ginagamit na pang terrain, o sabihin na natin pang maputik, pang mabuhangin o mabato. Yan, highly recommended na magpa-setup tayo niyan. Bakit? Ito actually yan way back then may napanood akong isang video na nag-upgrade sila ng isang kotse. So ang idea is pang all terrain yung kanilang i-build na kotse. Then, yun, ang laki nung gulong, ang taas na nung sasakyan. Nung dinaan nila sa mabuhangin na o dun sa disyerto, laging humihinto. Laging humihinto, lalo na pag napapadaan sa mga soft sand. So, nila, ano yung problema? Bakit humihinto to? And yun, na-realize nila na nakalimutan para nilang lagyan ng engine undercover. So, ang idea kasi ng engine undercover is para pag yan ay dumaan sa isang sabihin natin maputik na kalsada, mabatong kalsada, or sa buhangin, yung sasakyan parang nag-i-slide lang. Kasi pag walang cover, there's a possibility na yung mga engine yan, yung mga sabihin natin yung mga ilalim, yung mga oil pan, kumakalang. So ang ending, parang pinipigilan niya yung pag-slide ng sasakyan. Unlike nung may engine cover siya na para siyang nag-glide. And ganoon din syempre pag sa halimbawa yung mga pang terrain din na pag maputik, di ba? Parang umi-slide lang din siya. So ganoon yung idea nun. Then yun syempre pag halimbawa sa mga mabatong kalsada o sa mga mabatong terrain, yung malalaking boulder talaga, so para hindi sumabit yung ilalim. And aside sa para maproteksyonan yung engine tsaka yung transmission. So yun naman yung pinaka-idea kung bakit nagsisetup yan. And sa mga sabihin natin yung sa mga sports car, may factor din kasi yan in terms of aerodynamic din, pero sa mga regular car, hindi siya masyadong necessary. Okay? Yung mga pang city driving lang, na pang normal driving lang, hindi siya common, pero bakit may mga gusto pa rin magpa-setup? Pero ito ito yung nakikita kong mga disadvantage niyan. So number 1 dyan is pwedeng mas mabilis siyang mag-accumulate ng dumi. So ang idea kasi, halimbawa dinaan mo sa sobrang maputik, maalikabok, or baha, so yung tubig niyan pwedeng mag-stay doon sa ilalim ng engine. Kasi andun nga siya so cover siya, hindi naman yan waterproof. So malalagyan ng tubig yan, malalagyan ng tubig, alikabok, so mas marami siyang linisin. Yun, kumbaga imbis na nagdi-drip siya pababa, nai-stay do sa loob. So pwedeng mas madumi yung inyong engine bay niyan o yung ilalim ng inyong engine, Then pangalawa, in terms of repair or maintenance, mas mahirap. So halimbawa na lang, magche-change oil. So kailangan mo pang buksan yung isang parang pintuan dyan, tapos tsaka mo pa tatanggalin yung oil filter, yung drain plug. So mas maraming ginagawa. Then ito tapos halimbawa may mga i-check up ka, hindi mo masisilip yan basta-basta. Kailangan mong tanggalin yung buong cover. Ilang tornilyo ba yan, di ba? Kung 4, 5, 10.
So mas maraming mas matrabaho siya. Pero ito yung pinaka nakikita kong disadvantage talaga diyan. So yun, for example, nagtagas ng coolant, nagtagas ng oil o transmission oil or engine oil, brake fluid, di mo makikita basta-basta. Kasi nga nakokoveran siya eh. So hindi mo basta-basta makikita do sa ano na mayroon na palang tulo yung ilalim mo kasi nasasalo pa nung cover. So isa to sa mga upgrade na para sa akin kung hindi naman design yung sasakyan nyo na merong ganyan, kumbaga yung stock ninyo siyang binili walang ganyan, huwag yun ang palagyan. Okay na yan na ganyan, na nakabukas yan o naka-expose yan. Si normal naman, nadudumi talaga yan, pero hindi siya mag-i-stock ng dumi. Yun kasi yung pinaka problema niyang engine undercover, no? Pwede siyang mag-stock ng dumi. Pero kung walang cover, diretso, bawa naputi ka naman, bababa lang yan. So, hindi siya mag-i-stock ng dumi. So, yun yung pinaka-idea, no? Kaya para sa akin, hindi ko siya recommended. Ito yung isa sa mga pwedeng upgrade na inip na kayo na sana dapat pala gusto kong lagyan to parang mas maganda, parang mas bibilis ba yung sasakyan ko, hindi magdudumi yung makina. Pero at the end of the story, hindi siya malaking benefits. Baka ang ending nito, pag napikon na kayo dyan, tatanggalin nyo na siya and wala na, di ba? So sayang lang yung pera ninyo. Kasi ito pwede rin yung yung undercover na yan, pwede ring 2 years, no? Kasi plastic lang yan eh. Normally mga pang-install na ganyan, plastic lang. And eventually yung plastic na yan, lulutong yan sa init ng engine. So ang ending, pwedeng bumaksak yan. Baka mamaya habang nagdadrive kayo, may naririnig kayong kung ano-ano na parang gumagas-gas, yun pala yung engine undercover na, no? So nag-isip kayo kung ano yung problema, nalaglag na pala yung engine undercover. Then yun, no? So sana sa mga nagbabalak magpa-install niyan, pag-isipan nyo mabuti. Well, your car, your rules naman eh. Kung gusto nyo talaga, di go. Pero para sa akin mas marami siyang disadvantage than advantage, especially kung hindi naman pinante-terrain yung inyong sasakyan. Pero kung sabi ko, kung yan ay pan-terrain, like yun, pang ano yan, putikan, pang buhangin, or pang bato-bato, go, magpa-set up talaga kayo niyan. Protection talaga yan. At mas malaki yung possibility hindi kayo mai-stuck dun sa terrain na yun, ano? Pero kung yan ay pang city driving lang naman, hindi siya necessary, or wag nyo na siyang lagyan. Except sobrang tuloy ng sasakyan ninyo, no? Sports car ba yan? Yun, sa mga sports car talaga may mga ganyan eh. Pero sa mga regular car, hindi masyado siyang common eh. Normally may mga cover din naman, pero maliliit, hindi niya sinasasakop yung lahat. Pero yung parang overhaul yung buong makina, yung buong pati transmission, no? Hindi na natin kailangan yan, o hindi nyo na kailangan yan. Para sa akin, waste of money lang yan. At wag nyo isipin yung dumi. Hindi nyo yan, talagang nadudumihan yan, hindi nyo mape-perfect yan. Okay, hindi nyo hindi yan yung sobrang dinis ng ilalim. Hindi nyo naman siguro yan tinitingnan araw-araw, 'di ba? Para sabing ang dumi-dumi naman ng ilalim ng sasakyan mo. Pwede naman kayo magpa-engine yung underwash. Kahit once a year. Ako nga, may mga kotse nga ako na umabot sa akin yata ng 8 years, parang isang beses, dalawang beses na naka-experience ng engine underwash. Okay naman, wala namang problema, hindi naman madumi yung ilalim. Kasi through time, pag dumadaan naman yan, nalilinis naman yan. Pag dumadaan sa konting baha, or nawiwisi ka ng tubig yan, lumilinis naman yan. So yun mga paps, no, yun yung related, o yan yung reaction ko dun sa engine undercover. Salamat dun sa nag-comment. At yun nga, sana ngayon nalinawan ka na with regards dyan sa engine undercover.